Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Binigyan na ni Acting Ombudsman Dante Vargas si Justice Secretary Boying Rimulya ng clearance para sa kanyang ombudsman bid. Kinumpirma mismo ni Rimulya na nasa Judicial and Bar Council na ang kanyang clearance. Matatandaan na una nang nilinaw ng Korte Suprema na mahalaga ang ombudsman clearance para matiyak na walang nakabinbing kaso ang aplikante bago maisama sa shortlist na pagpipilian ng Pangulo. Una nang naghain ng reklamo laban kay Rimulya si Senator Amy Marcos kaugnay ng umano'y iligal na pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sinampahan din siya ni Acting Davao City Mayor Sebastian Duterte ng 8 kaso ng kidnapping at arbitrary detention, habang graft at arbitrary detention naman ang iniakyat laban sa kanya ni Attorney Ferdinand Topacio. Umiwas naman ang kalihim na sagutin kung ang clearance ay nangahulugang nabasura na ang mga kaso. Basta may clearance na. Nasa JBC na. Basta nasa JBC na. Yun na lang muna. I will not conclude anything. It will be self-serving to conclude anything. Pero I have my clearance already. O ito, may clearance na sa ombudsman si Boying Rimulya. Iyak na nito ang mga DDS. Si Amy Marcos lalo na, o sila Rowena Guanzon. Kasi hinaharang talaga nila Amy Marcos na wag maging ombudsman si Rimulya kasi tingin nila pag naging ombudsman si Rimulya walang patatawarin, walang sasantuhin, lalo na yung mga konektado kay Duterte. Baka nga pati si Sara Duterte makasuhan at malagay sa makasuhan ng plunder o anumang non-bailable offense o criminal case. O di siya, makukulong siya. Yan yung kaya pinipigil daw ni Amy, sabi niya may plan plan C na ba yan? Plan C na ipapa-aresto si Sara Duterte kaya pinipigilan ni Amy. Kung ano-anong ginawa nila. Kinasuhan si Boying, tapos nag-motion for reconsideration, nagkaso na naman sila Topacio, nagkaso pa sila Baste, yun. Pero hindi sa huli, ang latest na balita, nagbigay na ng clearance ang ombudsman kay Rimulya. Ayan, pag may clearance na siya, yan na yung hinihintay ng Judicial and Bar Council, isasubmit na ang shortlist ng mga pangalan sa presidente para makapili na. At sigurado na, kasama doon si Rimulya kasi may NBI clearance na siya eh. Yun lang naman ang hinihintay. Anyway, so yan mga kabunyog ang latest na balita. Hindi din dinitalye ni Secretary of Justice Boying Rimulya kung yung motion for reconsideration ba ni Amy ay na-deny. O ano ba ang ginawa doon sa mga final na kaso nila Baste Duterte at sa kanila Topacio? Kasi ang nangyari diyan, nag-file si Amy Marcos ng complaint laban kay Rimulya doon sa ginawang pag-aresto kay Duterte. Yun ang nakapatagal kay Rimulya bakit hindi siya napapasama sa shortlist ng isasubmit na pwedeng pagpili ang ombudsman. Pero sa bandang huli, nag-decide ang ombudsman dinismiss yung kaso laban kay Rimulya. Kaya lang ang ginawa na naman ni Amy, nag-motion for reconsideration. Ang sabi na naman ni Amy, dahil may motion for reconsideration ako, hindi pa masasabing final na yung dismissal. Ngayon, hindi pa nagpakasapat doon. Si Baste, nag-file na naman ng panibagong complaint laban kay Rimulya tungkol na naman doon sa pag-aresto sa kanyang ama. Isa pa, si Topacio nag-file din ng kaso tungkol naman kay Cassandra Leong. Kagagawan din daw ni Rimulya yon na violate daw yung rights ni Cassandra Leong. Sa ombudsman lahat yon. Ang lahat, ang gusto nilang mangyari doon, wag ma-issuehan ng ombudsman clearance si Rimulya kasi marami siyang pending cases. Docketing ng mga ipinafile ng mga reklamo sa Office of the Ombudsman ay nagbibigay paborableng posisyon para dito kay Justice Secretary Boying Rimulya at makakuha ng clearance na isa sa mga requirements para ma-shortlist sa JBC dito sa bakanteng posisyon sa Ombudsman. Opo.
pwedeng paki-cite nyo yung mga particular na instances na ito ay paborable talaga para kay Secretary Remulla, itong mga ginagawa ni Acting Ombudsman Vargas? At unang-una, yun ngang hindi pagdakit doon sa complaint ko at yung attempted na kakikwento lang ni Attorney Bobe na attempts to undocket. Yung sa akin, sinabi nga, for evaluation. I was in Cebu to organize our People's Congress. May na-receive kayo na papel na for evaluation? Hindi, sinabi doon, for evaluation. Kasi nung bumalik sa akin yung complaint, dapat yun may docket na eh. Ganun po. Ang dami ko nang pinafile sa ombudsman. Pag-file mo roon sa baba, aakyat. Doon sa second floor, pagbaba doon, may docket number na yon. Then, in the usual, pakikita namin sa media, photo op, may docket number na po yun. Yung final po namin, kay, against then Speaker Martin Romualdez, ganun po. Yun ang pinaka-latest. Ganun ang procedure. Paglabas namin doon, may docket na. Nagulat ako nung pagbalik sa opisina because I was operating by remote control. Nasa Cebu ako eh. Sabi ko, ba't walang docket number? Sabi nung staff ko, si Attorney Andrada, for evaluation daw. Sabi ko, hindi. I wrote a letter to them from Cebu, affixing my e-signature. Sinasabi ko, i-docket nyo. Ito yung memorandum circular. Alam ko yan. Bago, may sinasabi nga na supersede daw. Ito, ganun din. Yun ang din ang the same. Pero sa bandang huli nga, naglabas na ng clearance ang ombudsman. Walang paliwanag. Bakit? Ay, mukhang napuno na rin ang ombudsman eh. Siguro tinitingnan ng ombudsman, obvious na ang dahilan na lang talaga ng mga yan ay nung tawag dyan, malicious prosecution na ang ginagawa eh. Masyadong nasubrahan naman na, talagang malisyoso na ang ginawa. Saka forum shopping na, kung ano-ano nang ginawa. Kaya siguro sa bandang huli, na inano na ng ombudsman, magbigay na tayo ng clearance. So, yun naman ang hinihintay ni Remulla. Pag nabigyan na siya ng ombudsman clearance, mag-i-issue na ang Judicial and Bar Council ng shortlist, mga pangalan ng mga pipilian ng presidente. Mukhang nakakasigurado na si Remulla siya ang pipiliin ng presidente. Mukhang ang gusto rin kasi ni PBBM, tila ang gusto ni PBBM, si Remulla ang mag-ombudsman. Lalo pa ngayon na napakaraming kaso ng mga katiwalian at ang lang talaga dyan ng mga kaso na yan ng katiwalian na grabe, garapalan na ngayon ay ombudsman. Ombudsman yan. Yan ang hindi nagawa ni Martires sa loob ng 7 taon. Protector siya nila Duterte. Pero itong si Remulla, tingin natin, gagawin niya talaga yung magagawa niyan. Gagawa yan. Kaya yun ang kailangan naman ni PBBM. Yung kasangga niya na ombudsman, lalo pat ang kampanya niya ay contractual yan. Okay? So yan mga kabunyog, ha? Magandang araw sa inyo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.